Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is July 23, 2026. At yung ngayon ay papunta dito yan sa Metro Sports Center. Yan sa MacArthur Highway, Caloocan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may 19th Street Parada, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Pero dire-diretso na sana siya sa sasakyan eh. Senator Judge Mga driver yan. Sabi nga ni Senator siya joke man, sabi niya, hindi naman pwedeng kung nandyan na ang ebidensya, ba't pa kami dito magtatanong and dito pa tayo magkakandak ng fishing expedition yung ganyan. Ano pang i-fish namin kung meron na to? So I mean, I'm trying to say that here, the question on fishing expedition can be set aside by the fact na dapat tignan ng maayos ang mga records ng pera, ng AMLA and all of this. Kasi ang impeachment court, ang impeachment proceeding ay isa sa mga exemptions doon sa mga confidential rules na sinasabi ng batas. No? And walang hihigit doon sa exemption and the impeachment court is an exception. Pero wala rin po nagbabawal ba? Kung halimbawa nasa gitna na ng trial, nakakabili ka na magpasabina na mga ebidensya. Mabawal ba yun? Ito siguro, halimbawa kung hawak ng isang gobyerno, tulad ng nasa sa AMLA, no? Kasi ang records nandun sa kanila. So, ipapasabina mo yun. Pero, kasi they're bound by certain rules, hindi lang pwedeng ilabas mo at any time. Kundi by subpoena powers, really by the impeachment court. Okay lang yan, kahit nasa gitna ng trial, you can subpoena, you can request for subpoena. Hindi kasi expectation ng iba, pag nagsagal ng kaso, nandun na lahat ng ebidensya mo. Kasi ang ebidensya po ay pinipresenta sa korte, sa impeachment court mismo. Kumbaga, ang threshold kasi during the hearing doon sa House ay simply for probable cause. Kung sapat ba ito para maipasa ang impeachment articles doon sa Senado, tsaka ang Senado mismo ang mag-weigh ng evidence. So dapat dito bubuksan ang mga ebidensya, ilalatag lahat ng ebidensya. Yung issue tungkol sa, yung determination of probable cause, nakita nila yan, hindi isa sa mga naging basihan yung record ng AMLA, di ba? Yung dahilan kung bakit nila gusto makita ang laman nung mahiwagang kahunay o sa BIR, para ibangga doon. Totoo yan. Kasi nila sa AMLA, is that a fair conclusion, attorney? Yes, hindi fair conclusion kasi kung tingnan natin dito, very clear kasi ang Article 11 ng Constitution, no? and sa impeachment court lang mailalatag itong lahat ng mga evidence
and for their appreciation. There were questions on violation. Minsan na tinignan na nila yung mga records ng AMLA and all this na-release na. Pero they were very strict also during the House hearing sa pagbukas nitong mga dokumento na bitbit ng AMLA ng BIR. Kasi alam nila, question na ito on the basis of due process. Kasi they learned it from the first impeachment trial. So kaya they conducted this one. No? So, maintindihan mo din ang prosecution why they were so careful during the House hearing on a matter that is evidentiary already. Because the evidence dapat ay ma-ipresenta at makita ng impeachment court mismo. Kaya ang question ng mini trial. So they were objecting on the statement ni Attorney Binluan on the mini trial because the description is really nagpapahiwatig ng ibang meaning, no? Sino nag-trial na kayo doon na dapat dito sa impeachment court ang totoong trial. Alright, ito, tinanong namin sa ibang mga abogado ito. Ngayon, tatanungin namin, ano ba ang pagkakaintindi ninyo doon sa 2/3 of all the members? Ano ba ibig sabihin? Solid 24? Solid 24 Only ba those yun? present. Oo. This is ako personally I have answered also this question several times, no? Under the constitution, no, all senators, no? So hindi dito included ang namatay and incapacitated and all that, and I would include also those who cannot be brought to the compulsory procedure ng Senate as an impeachment court. So I think ako ang basis ko is halimbawa yung mga nakakulong, hindi ko botohin, no? I mean, Pero ang they should not be counted. That's a tweet. Diba yun ang sinasabi nila? Kasi more than that. But remember that the Constitution does not provide na dapat 16. Oo. So, Sinabi lang 2/3. two-thirds lang. So sa inyo, kung sino lang ang present? Ako kung sino present and can be brought by compulsory procedure Oo. no, sa Senado. No, so, halimbawa, that's why si Bato de la Rosa, i-count pa din yun. No? Although may question ako on whether a fugitive from justice should be included in the counting, but Oo. so far kasi within the jurisdiction naman siya ng Pilipinas, nakapag-appear nga siya yung last time. Okay, so sa inyo, yung 2/3 gumagalaw. Dapat gumagalaw siya, and ang konstitusyon naman hindi naman siya yung nakabox lang na hindi pwedeng maging dynamic to provide for the present reality, no? Kasi kung hindi naman talaga siya makakaboto. Wala. Pero ang posisyon, Weng, ng ating presiding officer, 16. 16, yeah. 16, no? Kailan? Ating tanongin mo yun. Kailan ba dapat to questionin na? Ang dapat desisyonan, Desisyonan na. 16 ba? O dapat two-thirds lang ng present? I think right now kasi very early pa to decide. Kasi hindi pa naman sila mag-decide. So, alalahanin natin na ang Supreme Court dito ay nagmamasid lang, no? Hindi siya pwedeng makialam, no? Only such time na magkakaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, which we are expecting also na mangyayari dito pag allow ang 2/3 ng present lang. Siguro for sure, there will be questions on that. Baka naman pag magboboto ka na, saka ka magpepetisyon sa Supreme Court, too late na kasi tagal magdesisyon ng Supreme Court. Natin. Kasi baka sabihin din na hindi pa naman kami nagbubotohan. Hindi pa naman sigurado na boboto ako ng for acquittal. Diba? Yung ganyan. So, tingin nyo, ito'y dapat aksyonan after the fact. Diba? Nagbotahan na. Oo. Tsaka ito dapat ipanik sa Pwede bang gano'n? Moot na yun. Kung titignan mo, moot talaga siya. No? Pero ang point dito is, hindi pa tayo doon humahanto sa botohan eh. So hindi pa natin ma-determine kung ilan ba talaga ang bumoto dito. 16 ba, and all that. But at least dito, na-clear ni presiding officer na okay, 16 ang habulin natin because it is under the Constitution and 24 sila ngayon. Pero Attorney Alvin, baka pwede halimbawa, nag-present na yung 4 na articles laban sa Vice Presidente. Hinog na ba yun para umakyat ka ng Korte Suprema to question whether 16 yung 2/3 or hindi?
I don't think na ripe na for ano yun, no? Kasi ngayon it is still a political question rather than a justiciable question, no? So nasa Senado pa lang siya, eh. So hindi pa talaga tapos ang laban. So may hope pa naman dito sa on the part ni prosecution and the defense. Alright. Ako, naging fruitful yung ating diskusyon with Dean Rodel Taton ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos. Sana maulit ito, Dean. Opo. Salamat sa oras mo. Thank you. Maraming salamat din sa pagkakataon and it's really nice to be present sa inyong studio. So, Thank you. narinig ko lang kayong bata pa ako. Thank you. Aray ko. Pinapakaitan nating dalawa eh. Si Attorney Rodel Taton, mga kapuso, Law Professor, Dean, Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos. Salamat po sa inyo ulit. Thank you. And of course, mga kapuso, andyan na po si Igan. At si Cathy San Gabriel. Buwan. Walang personalan. Salamat sa oras, mga kapuso. Ako po si Joel Reyes. Ako po si Rubay na Dito po sa DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, servisyo totoo. The Vice President on trial. DCWB, Balita Totoo. Kapag sa balita, ginaming panata. DCWB, Super Radio 594. Lagi nag-aalerto, servisyo totoo. DCWB, Super Radio. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hunyo. Ayon sa HEB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming maglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay MS 97.1. GMA Radio Forever Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyo totoo lamang, walang iwanan. DZWB, Super Radio. DZWB, Super Radio number 1. DZWB, Balitang tama, balitang totoo.
Diyan lang po sa likod. Ako, ingat po. God bless po. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. Paalam po.